kamarkahan sa piling pelikula. Thank you, ma'am. Cellphone. Magandang hapon sa ating lahat. So, ito po ang aming working title. Pinamagatang Kultural na Halikan sa Piling. Kasamahan ko po si Miss Vito at si Tio. Ang politika ay isang ilaw na walang kamatayan tumatanglaw sa kabiasnan. Tunay na malaki ang naiambag ng panitikan sa bawat nilalang sapagkat nabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makapag-isip ayon kay Largo 2020. Nagpapahayag ng mga damdamin na tungkol sa iba't ibang bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa pamahalaan sa lipunan, at sa kaugnayan ng kanilang kaluluwa sa dakilang lumikha ng panitikan. Hinuhubog ng panitikan ang kagandahan ng kultura ng bawat lipunan. Dito nasusulat ang henyo, nasusukat ang henyo ng bawat panahon. Ito ay walang paglipas. Batayang teorya. Ang gagamitin ng teorya sa pag-aaral na ito ay ang teoryang cultural. Dahil ang layunin ng panitikan ay pagkikilala sa kultura ng may akda sa mga hindi nakakaalam. Ipinabahagi ng mga may akda ang mga kawalian, paniniwala at tradisyon na minana at ipinasa sa mga sumunod at sa sunod na salinahin. Ipinapakita rin dito na bawat lipi ay natatangi. Isa pang teorya na gagamitin ay ang teoryang moralistiko dahil layunin nito sukatin ang moralidad ng isang tao sa pagmantayan ng tama at mali ayon kay Dinglasan 2005. Pinaghahalagahan nito ang kabutihan, magandang asal at mabuting pag-uugali sa bawat individual. Dito naman tayo sa konseptual na balangkas. Sa susunod na pahina ay makikita ang schematic na modelo ng pag-aaral. Sa unang kahon ay nalalaman ng pelikula. Ikalawang kahon ay ang nalalaman nito ng kahalagahang kultural. At pagkatapos ay tatlong kahon ay nagpapaloob dito ang output na maging implikasyon sa kasalukuyan. At ito po ang aming schematic. So, paglalahad ng suliranin. Isasagawa ang pag-aaral na ito upang isusuri ang kultural na halagahan mula sa piling-pelikula upang matugunan ang layunin tahasang sasagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano mga kultural na halagahan ang makikita sa piling-pelikula na Seventh Sunday, Four Sisters and a Wedding, Family Matters, at paano maipapakita o pinoportray ang kultural na halagahan sa mga tauhan sa pelikula. At pangatlo, aling kultural na halagahan ang madalas na isinasa praktika sa pelikula. Ano ang implikasyon sa kultura ng kasalukuyang henerasyon? So, kahalagahan. Nadako na naman tayo sa disenyo ng pag-aaral. Gagamitin sa pag-aaral na ito ang kwalitatibong disenyo ng pananaliksik sa pangungulekta ng datos at paraang paglalarawan ang gagamitin sa pagsusuri at pagbibigay interpretasyon ng mga datos na makukolekta. Ayon kay Casimiro, 2013, ang kwalitatibong pag-aaral ay nakapapaloob ng iba't ibang uri ng pagsusuri na makikita na record at mga dokumento upang malutas ang mga suliranin. So, instrumento ng pananaliksik sa pagpili ng pelikula ay ibabatay sa sumusunod na kriteriya. Una ay ang nagwaging pelikula sa Star Awards na compensation na nagpipresenta ng kakayahan at kausayan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Pangalawa, ang nagwagi sa Filipino Academy of Movie, Arts and Science Award o FAMAS. Ang napiling pelikula ay kinuha o itinala ng mga nanalo at kung makakalikom ng 10 ay pipili lamang po ng 3 o random sampling.
ang mga datos sa isang guro na mahilig manood at alam ang pelikula. Pagsasaayos ng datos, pagkatapos malikom ang mga datos, lahat iniisa-isa pinanood ang tatlong pelikula na may magkaparehong genre na siyang pinanood ng mga Pilipino. Ito ay ang Seventh Sunday, Four Sisters and a Wedding, Family Matters. Tinala ng mga manaliksik ang mga detalyeng kakikitaan ng mga kahalagahan ng kultural at moral sa napanood. Tinala ito ng magkahiwalay na papel sa bawat pelikula. Matapos ay pinangkat ng mga mananaliksik ang mga detalye ayon sa kultural na halaga at moral na nakapaloob dito. Halimbawa na lang ito ay ang paggalang, pagpapatawad, pagsusuporta sa kapatid, at pagtutulungan at pag-aalaga. Inuuri ang natalang kahalaghang kultura at moral nito sa pamamagitan ng talhanayan at ang panghuli ay ang pag-aalisan ng datos. Sa pag-aalisan ng datos, binatay ito sa ayos gamit ang panlarawang paraan sa pagsusuri ng interpretasyon ng mga datos. Ginamit ng mga manaliksik ang teoryang cultural na ibinabahagi ng may akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon, minanan at pinasa ng sa mga sumusunod na salinlahi. Ginamit rin ang teoryang moralistiko dahil layunin itong sukatin ang moralidad ng isang tao sa pamantayan ng tama at mali ayon kay Dinglasan 2005. Ang representang datos ay nagpapakita ng kahalagahan kultural na napanood at nasuri sa piling-pelikula. Maraming salamat. May, Princess Love, and Liza. Ang walang kamatayang katanungan, bakit kayo interesado sa paksang ito? Interesado po kami sa paksang kultura na halaga sa pelikula dahil ito ay kikitaan po ng culture value na kung saan ay at higit sa lahat po ay upang imulat ang bawat isipan ng mga manonood ng mga kabataan kung gaano kahalaga o kung gaano kaganda ang kultura sa bawat pamumuhay ng bawat lipunan po, sir. At lalo na po sa mga pag-ugali nila ng mga kabataan ng mga manonood. Ayon kay Taylor 2007 po, sir, ang kultura ay isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay ng lugar sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan, ng isang lipunang kabuuan. Kaya po ito ay nagiging interesado sa amin. Dagdag na lang po, sir, nais ko namin pag-aralan ang paksa ito sapagkat ayon po kay Rumila, ang kultura ay laman ng isang bayan. Ito ay masasalamin sa paniniwala, kabalian at magpasanayang gawain ng mga tao. Nais po namin malaman po kung patuloy pa rin po ba umayabong ang kultura at patuloy pa rin po sinusunod ng ibang tao, lalo na po sa ngayong generasyon. Pinatunayan din po ni Salazar Susque mula sa aklat ni Pamela Constantino, labing siyam na walang kulturang hindi dala sa mga bilang sandigan at kaluluwa na siyang humuhubog at nagbibigay diwa sa kultura nito sa araw-araw ng pamumuhay ng isang tao, kaparte na niya ang kultura at may kahit saan naman siya dalhin ng panahon dahil ang kultura ang salita at unang kinagagalawan ay magkaugnay. So, gusto ko namin pag-aralan po, sir, dahil gusto din namin maipakita sa lahat ng mga tao kung gaano kahalaga ang kultura sa ating mga Pilipino. Bilang isang mag-aaral sa Blessed Filipino, magtatapos kayo, magiging guro at magtuturo sa wikang Pilipino, sa asinaturang Pilipino, paano natin magagamit ang report na ito? Okay, sa amin po, sir. Okay, magagamit po ang paksa ito na kung saan ay kung nakalagahan sa pelikula. Dahil ito ay magagamit po ito bilang magagamit din ito bilang sandigan po o batayan sa susunod po na henerasyon kung mayroon pong gagawa ng kultura pa din po, pwede ito
saang bahagi ng curriculum ng BSED Filipino dapat natin i-integrate ang report na ito? Sa kulturang popular po, sir. Sa Kulturang kulturang popular po, sir. Sige po. Sisiguraduhin po natin na ang report po ninyo masali po sa gagawing policy review. Lahat po ng mga social science na mga studies, gagawan po ng administrasyon na ito ng policy review para lahat po ng mga studies po na pwede pong gawing policy recommendations ma-translate po into utilization. So maaari po nating magamit ang report na ito. Ano po ang basihan ng pag-classify ng kahalagahan ng kultural? Saan po nanggaling? Pwede ko pakiulit. Diba ang gagawin ninyo, ikukuha kayo ng datos, kahalagahan, tapos may sinabi kayo dito sa pag-analisa na i-classify ninyo ang mga datos. Andyan, no? Yes. Pinangkat ng mga mananaliksik sa detalye ayon sa kultural na kahalagahan, halaga at moral. Halimbawa na lang dito, meron kayong namunsya na paggalang, pagpatawad. Meron ba tayong structure ng pagklasifika or kayo mismo ang mag-identify nito? Kami po sir, kasi po yung kultura po sir ay may dalawang uri, yung material po at immaterial. Yung material po ay, yun po yung nakahawakan natin, makikita, pero po yung immaterial, hindi po siya nahahawakan, nararamdaman po siya at base lamang po sa obserbasyon. Katulad na lang po, example po, itong paggalang sa di material, yung folkways, yung norms, yung mores, ethnic ways, yung mga values po sir, kabilang po sa di material. Pero sa material, yun po yung mga nahahawakan po. Yun po yung para mas natin. So ano po ang kadalasang lumalabas sa mga pag-aaral? Ang mga madalas yung lumabas, sir, ay yung mga Di material. Di material material po. na kultura po, sir, sa paglalakapalog sa mga pelikula, ang mga pag-alang, pag-respeto sa pamilya. Pati na din po yung tradisyon nila, yung family Yes, values. sir. Kasi po yung tatlong pelikula po namin ay related lang po siya. Nakikitaan po talaga na Meron bang pananaliksik na nagawa sa GHCC na nag-aanalisa ng kahalagahan ng kultural na gaya meron nito? na po siya, sir. Pero Ano po, Tungkol po siya sa mga yes, po, Korean, sir. Ano po ang lumabas na resulta sa kanila? Magkaiba. Ano ang lumabas na resulta sa kanilang pag-aaral? Sa napansin po namin, sir, magkaiba ba yun? Ay, nabasa. Sa nabasa po namin po, sir, ay magkaiba. Po, nakita po namin doon kung, kasi po, meron silang box by one. Makikita, kalahanayan po, sir, nakita po namin doon yung material at immaterial po. Tapos, Tapos po, sinuri po nila yung pagkakaiba po, sir, para po chinap po nila kung saan po napagilang yung mga scene sa movie po. Yes, sir. so anong pagkakaiba doon sa inyo? Kaya iba po ang kultura nating mga Pilipino, sir, kaysa Sa disenyo, ano ang pagkakaiba ng paksa nyo sa nabasa ninyo doon sa Korean movies? Sabi nyo, may material at immaterial sa kanila. Sa inyo, focus lang kayo sa Alagahan po, sir, sa kultura. So yun nga, balik ako sa tanong ko. Nakakuha na kayo ng data. Ano ang magiging basihan ninyo sa pagka-klasipika ng mga kahalagahan? Pwede po siya
sa pagbabagaling natin ng mga dinakita. Meron ba kayong batayan in the first place? Or titingnan ninyo from Criteria, meron po kami. sa ano yung mga criteria? So ito po yung mga criteria namin, sir, sa paglalag ng mga datos. So, una po ay i-identify muna namin yung mga pelikula kung saan nagwagi po ba, pipili po lang po Tapos na tayo dyan. Meron na kayong datos. Meron na kayong datos. May nakuha na kayong datos. Anong basihan ninyo na ito ay ganyan, ito ay ganito, ito ay ganito? Susuri. Paano ang pagsusuri? Validation po, sir. Validation? Yes, ma'am. Huwag mo na mag-validate. Kayo na magsusuri. Yes, sir. Paano ang magiging batayan sa pagsusuri? Sa Pagalitan po ng teorya. Sa pamamagitan ng teorya na ating Gagamitan niya ng teorya? Di ba mag-analyze kayo? May datos na kayo. Ito yung datos ninyo. Nakuha ninyo sa 3 pelikula. Anong gagawin sa mga datos na to? Lagay ko dito. Lagay ko dito. Lagay ko dito. Ano ang basihan sa paglagay dyan? Diba na-classify mo? Ano yung basihan? Ano? Kani siya, dilad na siya. Kani katira sa number 2. Ano yung pangkalan, sir? Ano yung Kulturang norms ba ito? Kulturang... norms are yung norms po, sir. Di ba may mga kaurian kayo? Yes, ma'am. Ano man na kana na siya diha? Sa norms. Kung Ano saan man na magkaong saging itusnok man gyud diha. Asa na siya mabilong? sa di material. Di material. Di material ng Sa di Ngayon po mga norms po, siguro i-classify natin kung saan yung napabilang. So, ano yung norms? Yung norms Yan nga. Paki-explain nga. Hindi lang norms ha? Ano yung binanggit ninyo kanina? Ilan yung uring di material? Ilaw be? norms, ways, technique ways, paniniwala. Quality po. So, in connection dyan sa ano ni Sir, yun sa inyo pag ganito, kani siya pang quiz din siya, kani pang norms ni siya, kani pang anak ni siya. Yun sa inyo. Anong diha na siya? Anong bilong sa diha? Sa pinakapitang scene, Kasi sa may movie, sa makita po ng gawin, asal, o kilos na kanilang namin nakita po sa TV. Kapilang sa mga basta. Ang point is very right. Paano ba? Kung saan ba siya makailan? Ato siya norm. Ato siya si values. Ano ba yung basis? Patayan. Wala lang. Wala lang. Feel ko lang. Number 2 siya. Naman. Anong kabalo mo? Ang worst ko siya. Oh. Yung 7 na sinasabi ninyo, andito ba yan? Wala po. Sulat niyo po yung 7 batayan. Paano iklasipika na ito ay number 1, number 2, number 3? Sige na. Pwede ata may tinutulay. Kasi lagi yan eh. Mamurot na ng time. Tinugturay na niya. okay, so ano, ay classify po namin, sir, na kung ito ay napabilang sa, for example, sa material na natutura sapagkat nakikita namin sa pelikula na nakikita namin na sila matutukoy namin na napabilang ito sa di material na natutura sapagkat napabilang doon ang mga norms na nakikita namin yung mga kagawian na ginagawa nila. For example na lang, sir, kapag sila makikita namin na nagmamano sila is ma-classify na namin, sir, na ito ay napabilang sa di material sapagkat ang pagmamano ay napabilang sa Di material yun. Eh, pagkatapos ng di material, may 7 pa. Tama po ba? implication. Ha? Ito man. Di material. Tapos uri pa siya. Uri ng di material. Ito yung sinabi ni Tito. Actually, sa tanong nila, wala doon yung classification sa kultura. Ang sa kanila, kultural Paano? na halagaan.
hindi sinasabi dito na, kayo din ang nagsabi, kaya Kaya lang ba? Oh, wala talaga dyan ha sa inyong na i-classify ninyo ang mato. Hindi pala i-classify. Ano pala ang gagawin ninyo? Susuriin lang namin. Ano yung mga kultura, tapos paano ba Paano pinuportray? Paano Kaya pinapalabas sa labas? valuing? Iba yung pagpapahalaga ha, iba yung value kasa valuing. Value. Paano? Kahalagahan, Ano pala mangyayari sa study ninyo? After nakuha yun, nagmano si Jericho ni Nagmano. Christine. Ano ang gagawin sa datos na yan? So, pagmano, isang kultura yan. Pero paano masabi natin na pagbibigay value doon sa pagmamano? Yun ang ano nun doon. Sige po. May nabasa ako na nahanapin ko ulit dun sa internet. May report ba na kababa ang ng mga bata sa elementary o sa high school sa grado nila sa I see. Yun ang sinabi ko sa kanila na what if mag-aral kayo about sa pagpapalago, valuing sa culture, like, sa JMRC sa high school, may bababa ang basic grado ng mga mag-aaral. So, ano man to, sa mga aspect na nainuhana man ng bata, anong pagpapalaga na nawawala? So, Mauto ang akong isa-suggest sa ilang mga kanaan ng anak. so ano ang mangyayari doon sa datos ninyo? Meron na kayong mga datos sa pelikula. Ano ang susunod na mangyayari? Ano ang gagawin sa mga datos na yan? Hindi pala i-classify sa 7? So ang gagawin nyo ay ano? Ano ang gagawin sa SOP number 2? Paano niyan sasagutin? Sige po. Okay, dito po sa dawak paano yung nakikita ko, ikaportray na nalaga sa mga dawak sa pelikula. Pinoportray po nila, pinoportray po by O pangyayari sa isang Yes, ma'am. By scene ninyo titingnan. Yes. Pagkatapos, anong gagawin doon? Sinapraktika. Ayan. Yung mga halagahan lang po, sir, yun lang po siya yung mahanapin namin. Tapos po, Nahanap na yon. Dito na, nakalista na. So anong gagawin doon sa lahat ng yon? Makita niyo na lahat ng eksena na may kulturang pagpapahalaga. Nakalista na yon. Ang dami, 200 po yun. So anong gagawin doon sa 200 na yon? At yung mas madalas po na ginagamit po na pinoportray po na cultural. Nakuha na nga eh. Halimbawa, 100. na lang po yung Paano gagawin yan? Sige. Thesis ito eh. Research component. Dito ang research component ninyo. Ano ang gagawin sa datos ninyo? Andiyan may sinulat na kayo? Halimbawa, paggalang, pagpapatawad, pagsusuporta sa kapatid,
pagtutulungan sa pag-aalaga. Oh. Oh. So, sa tatlong pelikula na napili ninyo, malilista nyo lahat ng mga eksena na may kulturang pagpapahalaga o kultura na halaga at moral. Yan ba yan? Ano ang criteria doon? Kahalagahan, Halagahan ng kultural na halagahan. kultural na at moral. So kapag wala, kahalagahan ra. Sige. Kultural na kahalagahan. So meron tayong nakitang 200. Ano ang gagawin doon sa 200? Matapad. Tapos po, ay pinakad ko ang pinala po ito sa mga kagulay na tapos ay pinapangkat na Pinapangkat. Ano ang criteria sa pagpangkat? Yun yung sinasabi ko. Papangkatin pala. Ano ang basihan sa pagpapangkat? Qualitatively analyzing the data into pangkats. Pangkat number 1, ano yan? Pangkat number 2, ano yan? Ay. Ano ang basihan? Ha? Sa tatlong pelikula, eksena, titingnan nyo kung ano yung kulturang pagpahalaga. May nakuha tayong 200. Tapos, papangkatin ko yung 200. Baka 5 na yon. So, 200 divided 5, 40. Ito, 40. Baka, yun lang, sample lang yun. 30 dito, 30 dito, 40 dito, 50 dito. Pero ano ang magiging batayan sa pagpangkat? Ha? Balik kayo doon sa sinabi ng advisor ninyo. Bakit kayo interesado dito sa paksang ito? Baka makita ninyo ang pagpahalaga sa magulang. Yun yung pangkat number 1. Ang eksenang ito, ipagpahalaga sa magulang. Pagpahalaga sa pamilya siguro. Baka may eksena na may kapatid at saka magulang, ipagpahalaga sa pamilya nyo. Yun yung pangkat number 1. Baka ang dami doon. 100 siguro doon sa may eksena. Yung pangkat number 2, maaaring ano? Ay, yung expert sa pagpahalaga, dapat alam nyo yan. Ano yung mga iba't ibang kulturang pagpahalaga? Ano? Pagpahalaga sa pwede kapwa. Oh, pero pwede siguro pagpapahalaga sa ano? Kalikasan, pwede. Oh, Papalaga sa kapwa. sa kapwa. Pwedeng sa kaibigan. Sa sarili. Pamilya. Pamilya. Ano ba yan? So, alam niyo na nangyayari sa paksan niyo. Yun na yun. Papangkat ninyo ayon sa pahalaga. Hindi natin alam. Yeah. Hindi natin alam. Kung saan yung global mo, na yung nalabas doon sa data niyo. Hanapin lang ninyo sino ba yung mga nagsabi na mayroong mga ganung uring pagpapahalaga. Yun ang maganda doon. Para safe. Sulat niyo dito sa Kabanata 3, ano sa Tagalog ang commonality? Similaridad? Thematic man yan sa nananuan ko. Thematic Yan. na pagka-analyze So, sa... papangkatin ang lahat ng mga eksena, kulturang pagpalaga ayon sa kategorya. Ano? So, tatambilin na yung ano nila, sir. Lang sir sa SOP nila, paano pinapakita ang kultura ng talaga sa mga tao sa pelikula? Wala na to. Pwede yan. Ang sagot dyan yung pagpapangkat. Pwede lang. Oh. Paano ipinapakita? Paano? Pagpapahalaga. Dili na siya portrayal rin. Paano ipinapakita o paano
na-categorize? Ano-ano? Pangkat? Ano-ano ang mga Ano-anong pangkat? Kay, yung una kanina, kaya lumapit ako kay Ma'am Advisor, ang una dito, ano-anong mga kultural na halagahan manggod. No? So, kung makita mo yung number 1 at number 2, pare-pareho. Okay, tama. Kaya paano yung pinapakita ang halagahan? Pinuportray yan. No? So, may si Ma'am Advisor ninyo, mga kultura muna, mga kulturang di material. No, halimbawa, yung pagmamano. Saan yan? Pagpapahalaga sa pamilya, pagpapahalaga sa magulang na yan. No? So, yun ang magiging answer ninyo sa number 2. Yung ano-ano ang mga Di material. Portrayal. Ang tata. Pagmamano. ano-ano ang mga di material na kategorya mo yan? Ano-ano ang mga uri ng Or component ng kultura. ay mabalik ka sa kung component man, mabalik ka sa mga katangian, sa mga pananampalataya. Ano na lang? Wala na. Anong uri ng kultura na lang? Dalawang uri lang Dili, naman. anong uri na halagahan? Ayaw na. Dili na tato. Kaya daghan kay na, kuha na kay na, bugbog na yun ang material at immaterial. Ayan. Halagahan, valuing man yun eh. Valuing sa culture. Sakto na to nga, nakita ang mga kulturang di material, pagkatapos, Pwede na po, dili mo, paano? Sa tungingan sa credit, dito na sa, pinanaman nila sa, so paano dito? Para mag-analyze sila. Eh, pero yung mura mo na mag-enumerate sila ng ano. Oo. Kung nakita nila, so paano? mo na paano ay pinapakita? Mo na kultura yan. Kultura na halagahan sa pelikula. So, then pasuman, dun sa pagpakita, pagmamano halimbawa, so sa pagmamano, anong kategorya sa pagpapahalaga ba sa pamilya? Pagpapahalaga sa pamilya. Okay. Magulang. Oo, na to. Paano na ha? Pero ito alam, ilisda na to rin kay Bungo, kapag kaya mga 7 Sundays, kanang latest na naman. Listan na natin yung mga movies. Ilisda na to ninyo movies kay sige naman balik-balik yan. Do lain-lain silang topic, pero kani siya nga pelikula, sige na gini. Kanang recent lang, sir. Oh, kanang Ay, aron. 20 to 23 na. Oh. Maaari ba natin isali sa report ninyo mga eksena na dapat nagmano siya pero hindi nagmano? Ganun ba? Iba ang pinapakita, biso-biso. Iba ang pinapakita. Hindi kaya, ang kuwan mo sir, ikaw may identify ito magmano, pero ang ilang kayo, susuriin nila yung mga kulturang material na nakikita. So kung dito, sa ilang biso-biso, pagmano to. Pero ang ano doon, ang halagahan, ang value doon, respect pa rin sa magulang. So yun, Respect sa doon sa team Timate, sa team, dito sa respeto. So, iba-iba ang pagkapalaga. iba-iba ang pagpapahalaga. Baka pwede natin isali ang mga dapat sanang gawin, hindi nagawa. Dapat, Aside doon sa, yun yung question number 1. Baka pwede natin dagdagan, alin doon sa mga eksena na yon na meron sanang gawin para makita yung kultural na pagpahalaga pero hindi nagawa. Parang ganun ba? Para mas comprehensive. Suportahan lang sana yung sinabi ko na eksena. Oo nga. Sa halip na magmamano, hindi sila nagmamano. Iba ang Nagbiso-biso. natin. Pwede. Kasi, like for example, Four Sisters and the Widow, naaman na yung mga anak na gigag abroad. Yes. Ito. Posible, iba na ang style sa kanilang sa kultura. No? Halimbawa, kaning 7 Sundays, yung isang anak, ang dating niya, managerial niya siya, no? So, iba yung culture niya sa pagmamahal ng tatay kaysa kultura ng pagmamahal ng ordinary. Itanong natin yan. Teacher's question, another component sa papel nila. Ano-ano ang mga nakikitang pagkakaiba? Or ano-ano ang mga nakikitang evolusyon? Ito ba tawag yan? Evolusyon sa mga pagpapahalaga. Sa mga Kaya instead of kultural na nagmamano, halagahan. beso-beso na. Still respect din yan. Diba? Hindi na nagmano, pero the kiss is already equivalent to the... Respect, Oh. pagmamahal. Ano-ano ang mga nakikitang evolusyon sa mga nakikitang kulturang pagpahalagahan?
Ano ba yan? Ano-ano ang mga pagbabago, evolusyon. Pagbabago. Hindi ka iwan ang pagbabago. Hindi na iwan ang Evolusyon. lagi ka pagbuhan, may evolution na. Modernismo. Ato na din sa modernismo. No? Yan, unsa ba yung mga traditional na kulturang kahalagahan? Basit na mo, wala mo kailang. Ay nga ang nailanak, ito ng mga evolution. Sa kabanatan, gusto ko pinagano. Yan nga. Mga dati. Aware ba mo nga ang lalaki dapat na sa danger side when you walk along the street? That's kahalagahan. Aware mo na? Wala? Aware pa? Aware pa mo sa mano? Aware pa mo sa pagbaw gamay when you greet? Isa pa. Those are traditional gestures. Diba? Baka may pagbabago. Ha? Kana. Sa una, ang mga pampang inom o sinangag na kape. Pero instant na. No? Automatic. Pero di yan kasali sa paksa nyo. Dili. Sample lang. Sample. Ano yung mga evolusyon? May po at upo pa rin ba? Na kapag nakikipag-usap sa mga ma'am, andito po ba si Sir Sigyal po? Ma'am, may ma'am pa ba sa dulo? Baka wala na. Alam niyo ba yan na dapat may ma'am at sir sa dulo? Ha? Ayan pa? Sunod ko sa opisina. Nasa Sir Sigyal? Ay ma'am, wala na yung sir. Pero, the person is not aware na disrespectful siya. Right? Those are evolution still. Andito po ba si Sir Sigyal? Walang ma'am sa dulo, pero gumamit siya ng po. Pero traditionally, hindi yun pwede. Nag-teach ako sa Colomban for 2 years. May teacher kami doon. Kapag hindi ka nag-set ka, ma'am, nandun ka. Diba? Ang dami pong pwedeng Mga nararamdaman. Sige. At dahil dyan, Ma'am Shit, may Okay na to, sir. Papalitan lang naman nila yung papalitan nyo yung pelikula ninyo, 2020 to 2024. Pero dapat sa pagpapalit ng tawag dito ng pelikula, dapat yung tema isa lang, para sa pag-alit ng lupa. Ang tema is pamilya. Iba sila siguro, mga pinag-ibig ng love story. Okay, yun ang sir na anak may output na ni? May output nila kay So, may lesson plan. Tanong yung kanina, sir. Magtuturo daw sila. yung nasa action plan lang yung na-present na din ninyo. Doon, action plan, tapos dito, may implikasyon. Implikasyon ng kultural na kalagayan sa kasalukuyang relasyon. Paano ito mapapag-present? Implikasyon ng kultural na kalagayan sa kasalukuyang relasyon. Parang ano kaya sa kumupit ka sa itong sa solidarity yung sa dito? Plan or lesson plan? Pwede po, no? Maniga po ng shock na. Ibalik na naman Yes, sila sir. sa board. There are yeah. Si brief na po ni recommendations. Sige, akin, sir. Ano lang. Marami kayong binatpat dito sa number 1, intro, tapos hindi magkaka-organize at please lang, i-acknowledge ninyo sino yung pinagpunan ninyo, no? Marami kayong nagsasabi dito. Tapos, i-acknowledge lang, ha? Tapos, kailangan lagyan ng connector ba? Isang paragraph, diretso mo, about dire sa, ang pelikula ay bahagi ng politikan. Diretso, naglalaman ng mga kaugalian, pero di rin siya konektado. Hindi mo yung So, tingnan niyo nga din, ang mga pag-aaral tungkol sa pelikulang halagahan. Importante yan, mga values, mga valuing of culture na to. Dapat marami kayong mga pag-aaral dyan. Tapos, ilagay nyo dito, diretso na lang kayo, may sinasabi tungkol sa
tungkol sa influensya na mapupuna, then diretso na dayon, no? Iilan lamang yan sa mga obserbasyon, kaya pag-aralan ito, isasagawa upang tuklasin, alamin. So, unsa gini ay hinungdan, nga ninyo tuklasin na. So, mo na, makita ko nyo ang ang problema, ha? Then, mapalitan na ito. Then, dito sa inyong schematic, madagdagan ito yung pangatlo, man siguro ang question ni na ano ni sir, paano? No, yung paano? Evolution, madagdagan yan. I-explain lang, ha? I-explain, paliwanag ng mabuti. Yung inyong mga meaning. Iba yung, separate ninyo ang halagahan at kulturang halagahan. Ano talaga yan, ha? Iba kasi ang meaning sa kultura, iba din ang meaning ng halagahan. Pero dito sa inyong pag-aaral, ano talaga yan? Kulturang halagahan. So, ano yung makuha ninyong things pohon, no? Masali din dito. Mga thematic na makuha ninyo mula sa inyong pagsusuri, masali sa pagbibigay ng meaning, masali doon sa inyong kabanata 2, masali sa inyong discussion sa kabanata 1, masali din sa inyong schematic diagram. Katulad din ng ibang mag-aaral na kwalitatibo, para ma-address ang conflict of interest, dapat meron tayong external validator. So prepare mga 500 to 1,000, depende po sa expert yan. At after nyo ma-analyze ang data ninyo, before sa expert validator, punta muna kayo sa respondents. Sorry. Pelikula pala ito. So, Kaya pa ano? Pelikula, sila. Dayon, validator ulit outside. sige. So, instrument. Congratulations! Thank you, sir. Thank you, ma'am. Susunod po na grupo ay sina Tilio. Tilio, Geralio, at